mapakinggan kahit saan, kailanman. My favorite music radio, wala na maaasahan kahit 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Kavayas. Oras natin 11:31 na. Maulang gabi ng Tuesday, July 1st. Sabay-sabay nating salubungin naman ang July 2 hanggang 12 midnight tayo. Magandang gabi, Metro at Mega Manila. At tayo rin ay sabayang napapakinggan dito sa 102.3 Baguio, 97.5 Jensen, and through our FM Radio Philippines app, Mapaluson, Visayas, at Mindanao. Maayong gabi sa inyong tanan. At magandang umaga naman sa lahat ng mga OFW natin na nakatutok sa ating FMR Philippines app. At tayo rin ay live sa ating YouTube channel. Kaya sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, pwede kayong sumilip dito sa 92.3 FM Radio Manila. Andyan sila Boss Noy mula sa Malibay, Pasay City. Adrian Sebroso na taga Rosario, Cavite, at sa lahat mga Caviteño nating nakikinig sa atin ngayong gabing ito. Gloria Constantino Mesiano. Shoutout daw sa Solid North Transit, biyaheng Manawag Cubao via Dagupan, nakatune in sa main event. Neri Delay, Daniel Yap, Bernard TV, Lawrence Manipor, at sa lahat na nakikinig, mapa-radyo, mapa-app, at mapa-YouTube live stream natin. Sa lahat ng mga driver, konduktor, bus terminals, mga convenience stores, ang ating mga establishments, andyan ang mga security guards, at ang team bahay natin ka-vibes at mga baby kong nakahiga na at talaga namang ninanamnam ang bawat patak ng ulan, napakalamig habang nakikinig kay DJ May. At syempre, andito na ang bagong baby ng bayan. Pero promise, hindi kita baby tawan. Andito na rin ang bagong magiging Bessie. Mga eabak na minitawan. Ang baby mo pagdating sa radyo. Pagsapit ng alas 10 ng gabi. Ang nag-iisang DJ May for the main event. At ngayong oras na ito, samantalahin natin ang ulan. Tingnan natin kung mainit-init ba ang ating magiging main confession for tonight. Sino kaya ang nag-confess? At ano kaya ang kanyang kinonfess? Kaya naman, tara na sa main confessions. May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa Main Confessions. DJ Main, itago mo na lang ako sa pangalang Dan. 30 anyos, may asawa, at isang ama ng 2 anak. Isa akong food delivery rider sa gabi at mekaniko naman sa umaga. Hindi ako reklamador sa buhay. Lahat ay aking gagawin para sa aking pamilya. Hindi din ako namimili ng trabaho. Sa ngayon, ang pagiging delivery rider ang pinagkakakitaan ko dahil mahilig din talaga akong magmotor. Nakahingi nga pala ako ng sticker mo noong namigay ka sa isang event.
nadikit ito sa motor ko o nakadikit ito sa motor ko, DJ Main. At ito na nga ang aking confession. Isang gabi sa aking pagdi-deliver, may isa akong delivery sa isang kondo malapit sa BGC. Babae ang customer, si Trixie. Nang dumating ako sa kanyang unit, naka-robe lang siya nang buksan ang pinto. Pero kita mong wala na siyang suot na panloob. Halos matanggal ang helmet ko sa pagkabigla, DJ Main. Habang inaabot ko ang order niya, bigla niya akong tinanong. Kuya, gusto mo ba ng mainit na kape? Pumayag naman ako at pumasok sa loob ng unit niya. Nagulat na lang ako nang hubarin niya ang kanyang robe at tumambad sa akin, harapan ang makinis niyang katawan. Nangyari ang hindi dapat, DJ Main, sa mismong dining table niya at bigla siyang nagtanong. Baka gusto mong kumain pagkatapos mong magkape. Pinatikim niya ako ng init na hindi ko na matikman sa sarili kong asawa. Napasigaw siya pero hindi sa gutom kundi sa sarap. Mula sa likod, pababa sa sahig. Nilamon ko ang buong gabi kasama siya. Ilang beses ko siyang pinaraos at sa huli, pati ako parang naubos sa kanya. Don't judge me, DJ Main, pero simula na mangyari yun, hindi na ako mapakali. Hinahanap-hanap ko yung excitement. Parang gusto ko bang maulit ang aking karanasan kay Trixie. Para na siyang addiction sa aking pakiramdam dahil hinahanap ko ito. Isang beses ay nagpa-deliver ulit si Trixie. Inaasahan ko na may mangyayari ulit sa amin. Nag-ready pa naman ako. Pero pagdating ko sa kanila ay laking gulat ko nang makita ko na may kasama na siyang lalaki. Kung ilalarawan ko sila ay mukha silang magkarelasyon dahil sweet sila sa isa't isa. Umalis ako ng kondo niya na disappointed. Kung minsan ay isip ko na ginamit lang kaya ako ni Trixie para sa pansamantalang init? Mahal ko ang pamilya ko. Mabait ang asawa ko. At hindi siya deserving sa ganitong pagtataksil. Pero bakit ganito? Bakit nilulook forward ko pa din kung sakaling magpa-deliver ulit si Trixie at may magaganap ulit? Ang hirap kalimutan ang isang experience kung saan nag-uumapaw ang aking ligaya at sarap. Ano bang dapat kong gawin, DJ Main? From Dan, the delivery rider. Aba naman talaga si Kuya Dan. May asawa na, nakatikim pa. Iba din. At ikaw nga ka-vibes, ano ba ang opinion mo? Ano ba ang side comment mo dito kay ating letter sender na si Kuya Dan? Bakit daw ganon? Bakit parang nililook forward niya pa din? Hoping pa rin siya na magpa-deliver ulit itong si Trixie at may mangyari ulit sa kanila. Pero hindi ko magets yung mahal ko ang pamilya ko. Pero bakit mo nagawa yun, Kuya Dan? Kaya naman tulungan niyo si Kuya Dan. Pwede kayong mag-share ng inyong komento sa ating YouTube livestream 92.3 FM Radio Manila. Pero Dan, salamat sa katapatan mo. Kasi kahit na alam mong may pagkukulang ka, may mali ka, hindi madali ang humarap sa salamin at amining nagkamali. Pero tandaan mo ito, ang sarap ay lumilipas. Pero yung guilt, naku, matagal bago tumigil yan sa pagbisita sa'yo. Ang asawa mo, pamilya mo, sila ang totoong kasama mo sa araw-araw na hirap at pagod. Hindi ang sandaling init mula sa tukso. At hindi naman porket may kakulangan, rason na ito para hanapin sa iba.
Dahil sa dulo, ikaw pa rin ang talo. Mapapaso ka. Hindi lang sa katawan kundi sa sarili mong pagtingin sa sarili mo, magiging mababa ang tingin mo na sa sarili mo, lalo kung ikaw ay pamilyadong tao na at coming from you. Ikaw na ang nagsabi mabait ang asawa mo. So bakit mo nagawa ito? Sa kanya. At hindi lang sa kanya, sa anak mo. At alam mo ba, pag nalaman ito ng anak mo, magiging trauma niya ito hanggang pagtanda niya. At Dan, hindi lahat ng umaalok ng kape dapat pagbigyan. Dahil minsan yung kape na yan, lason pala yan sa pamilya mo. Kapag may anak ka na, asawa, responsibilidad. Ang bawat desisyon mo ay may ripple effect yan. Hindi lang katawan ang nadadali sa tukso, kundi ang buong pagkatao. So bakit ka umabot sa point na yon? At bakit mo hinayaang mangyari ito? Si Trixie, maaaring naging addiction mo siya. Pero hindi lahat na nagpapasaya ay makakabuti para sa atin. Hindi lahat ng masarap ay dapat ulit-ulitin. Baka yan ang ikapahamak mo. Kaya nga 'di ba? Kung tayo ay high blood na, kahit napakasarap ng pork, hindi natin pwede kainin araw-araw. Dahil baka yan ang ikategi natin. So you know what I mean? Dan? Sabi ni William Mortel, naku po, ouch naman. May sabit din pala siya. Sabi naman ni Boss Noy, kalimutan mo siya at pagsisihan mo ang ginawa mo. Masakit sa asawa mo pag nalaman niya ang ginawa mo sa kanyang pagtataksil. Seek forgiveness pero it takes time to heal. Lahat naman ng bagay one step at a time. Hindi naman lahat minamadali yan. Lahat dapat mapagdaanan natin yung process. Pain. At kung ano man ang maging desisyon ng asawa mo, if ever mong sasabihin ito sa kanya, kailangan mong tanggapin ito dahil ito yung consequences ng pinasok mong problema. At baka hindi naman si Trixie ang gusto mo, Dan. Baka gusto mo lang maramdaman na lalaki ka pa rin. Marami ang lalaki ang nahuhulog sa ganyang ilusyon Yung validation disguised as desired. Pero ang tunay na validation galing dapat sa sarili mo, hindi sa sandaling aliw. Hindi yan makakadagdag sa pagkalalaki mo. Hindi mo rin ikakagwapo yan. At hindi mo talaga pwedeng ipagmalaki yan. So the first step na gawin mo ngayon is to reset your mindset. Reset mo sa pamilya mo at sa asawa mo. At yung tanong mo na, anong klaseng lalaki ka? Yung sumusuko sa tukso o yung lumalaban para sa asawa at mga anak kahit pagod? Kahit kulang, kahit minsan ay nakakalimutan. Ang tunay na lalaki ay marunong bumitaw sa maling bagay. Kahit napakasarap pa nito. Dahil alam niyang may mas mahalaga siyang pinanghahawakan. At yun ang tiwala ng pamilya mo. At kung ginamit ka lang pala ni Trixie, di tabla kayo. At kung may same naman kayong sariling motibo sa isa't isa, hindi ito talaga love story, Dan. Kumbaga transaksyon lang yan. At sa bawat transaksyon may bayad. Yun nga lang, ang kapalit sa'yo nito tiwala ng asawa mo. Ang masisira mo.
ayun talaga ang consequences. Kaya sa bawat desisyon na gagawin natin, bawat temptation na nakaharap natin, isipin muna natin yung mga possible na mangyayari kapag tinikman natin itong kapeng inoffer sa atin, itong init na hinain sa atin. Huwag sunggab ng sunggab. Alam ko, mahirap hindian ang isang temptation, lalo pag nasa harap mo na yan. Pero kasi dun pa lang sa pinanghahawakan mo na may pamilya ka, dapat naging shield mo na yun. Laban dito sa init o sa tuksong lumapit sa'yo. At kung gusto mong itama ito, umpisahan mo sa pagputol ng koneksyon kay Trixie. Tandaan mo, kaya ka nag-delivery rider dahil kailangan mo ng trabaho, hindi para manabraho? Tama ba ako doon? O pinasok mo ang pagiging delivery rider is para magtrabaho para sa pamilya mo. Ngayon, iba yung tinatrabaho mo. Pwede mo pang itama ito, Dan, dahil hindi pa naman huli ang lahat. Araw-araw, may chance tayong itama ang mali. Araw-araw may pag-asa tayong magbago. At nasa sa iyo ito kung gusto mo. Sabi ko nga, umpisahan mo sa pagputol ng koneksyon dito kay Trixie. Ang dami mo namang for sure regular na pinagdi-deliveran. At marami ka pang customer na magbubook sa'yo para pag-deliveran mo. So ano ba naman si Trixie na isang tao lang versus sa maraming taong pwedeng kumuha pa sa'yo. So hindi mo need panghinayangan itong si Trixie. Huwag mo nang ibalik ang sarili mo sa lugar kung saan ka mahina. At kung kaya mo, aminin mo ito sa asawa mo. Hindi para masira kayo ha, kundi para itama ang mali mong nagawa. At magsimula kayo sa katotohanan na deserve naman ng iyong mahal at mabait na asawa. Ang tunay na lalaki, inuuna ang pamilya. Hindi ang init, hindi ang tukso, hindi ang pansamantalang sarap. Kasi yung sarap na yan, sa pamilya mo pa lang, sobra-sobra pa yan. Andyan ang anak mo, andyan ang asawa mo na pinangakuan mong makakasama mo habang buhay. At binigay niya sa'yo yung tiwala na yon. Nangyari na ang nangyari, nasira mo na ang tiwala. So ngayon, hindi mo matatamang na ang isang mali ng isa pang kamalian. Kailangan mong harapin ang mali mong nagawa. Ano man ang maging sagot sa'yo ng asawa mo, kailangan mong tanggapin ito. Kung totoong nagsisisi ka talaga, at kung totoong willing kang ipaglaban ang pamilya mo. Bumalik ka sa dahilan kung bakit ka nagsusumikap. Asawa mo, anak mo. Sila ang karapat-dapat mong pagsilbihan gabi-gabi, hindi itong si Trixie. Hindi mo kailangan si Trixie para maramdaman mong buhay ka. Baka kailangan mo lang muling yakapin ang taong nagmamahal sa'yo ng buong buo. Kahit pagod ka, kahit wala kang extra, kahit simpleng rider ka lang. At ang tinutukoy ko dyan, yung asawa at anak mo. Real strength is not in resisting desire.
it is in choosing love when temptation is screaming louder. Ayan, Kuya Dan. Naging matapang kang inumin ang mainit na kape. Ngayon maging matapang ka din para itama itong maling ginawa mo. At ganun talaga eh. Kapag tayo ay nagkamali, kailangan natin harapin ito masakit man. At ano man yung pwede o posibilidad na mangyari, ganun talaga. At doon naman makikita kung genuine ang paghingi mo ng tawad, ang pagbabago mo. Kaya nga mahirap sirain ang tiwala. Kasi kapag nasira mo ang tiwala, ang hirap din ibalik nito. Kung ganun kabilis nasira ang tiwala ng asawa mo na ginawa mo sa kanya, ganun naman kahirap itagpi-tagpi ito. At may lamat na talaga. At hindi mo rin masisisi ang iyong asawa if ever na inamin mo ito sa kanya at kung ano man ang maging reaksyon niya sa'yo at ano man ang maging desisyon niya sa'yo. You need to accept it. At sana ay nakatulong ako sa'yo para mas maliwanagan ka. Alam mo naman yung ano yung dapat mong gawin, Kuya Dan. Ayaw mo lang harapin dahil natatakot ka. Ganun talaga. Part yung takot na yan sa consequences na ginawa mo. And you need to be strong, to be brave, para harapin ito. Kung totoong mahal mo ang pamilya mo. Maraming salamat Kuya Dan sa pag-confess mo kay DJ May. Kaya naman sa mga gustong mag-confess, pwedeng nyo ipadala yan sa ating Facebook page. 92.3 FM Radio, Manila. O hindi naman kaya sa ating Viber, 0954-406-1967. At gusto ko lang pasalamatan ang mga nagmamahal at sumusuporta sa akin. Uy Dental Clinic, Horticulture by Caldana, Isabel Microblading, Spink Philippines, Zebra Helmets Philippines, Piazza Pregame Apple to Apple. At pwedeng nyo kayo follow sa aking mga social media accounts, Facebook page, YouTube, Instagram at TikTok pare-parehas na may inyuhenyo. At dito sa favorite ninyo, lahat ng social media platforms namin. Mag-follow na kayo, subscribe, and like. Pare-parehas na 92.3 FM Radio Manila. Nang sa ganun, hindi kayo nahuhuli sa latest. Updated kayo. At another main confession na naman ang natapos ngayong gabing ito. Pero huwag kayo mag-alala dahil looking forward for another main confession tomorrow night. At malay mo yung confession mo na pala ang babasahin ni DJ Main. Kaya naman samahan nyo ko Lunes hanggang Biyernes, 10 p.m. to 12 midnight. Dito sa 92.3 FM Radio, Manila. Kasama ang baby mo sa radyo. Ang nag-iisang DJ Main for the main event. Na nagsasabi na worth it na ang pagpupuyat ninyo. Dahil meron nang magsasabi ng good night, baby. I love you. Sometimes the hardest thing is not falling in love, but choosing who to fall for. Alam mo yung feeling na hindi mo naman sinasadya, pero sa bawat ngiti, bawat titig, unti-unti kang hinihila palapit sa taong hindi mo dapat gustuhin.
At kahit pa pilit mong lumalayo, may parte sa'yo na gustong sumayaw sa tugtog na siya lang ang nakakaintindi. Is this the kind of love that moves you closer to who you are or farther away from who you used to be?